Posibleng si Matibag ay humarap dito sa kaso na to? Or yung tauhan lang niya? Hindi kasi pati si Trillanes, in my opinion. Pero attorney, going back doon sa, alam ba, nakalabas si Senator Bato, no? Kasi yung mga kritiko, sinasabi nila tumakas. Parang hindi natin matatawa na tumakas kung wala pa namang warrant of arrest. Considering na siya ay nasa protective custody ng Senado, may nalabag ba siyang batas dito? Wala. Very strongly emphasize yan ng legal team namin that he has committed no wrong and he has in fact just performed an act of self-preservation. Because hindi naman po legal yung arrest na sinusubukan gawin ng NBI, di umano. No? At yung kanyang fear for his life was very real kasi may president. Dahil yung president, si Rodrigo Duterte. So, pwedeng-pwede siyang bigla na lang i-aeroplano. Oo. So, nag-iiyakan silang mag-ina eh. There was no plan here. No? Wala pong, maniwala man ng audience or hindi, wala naman ditong malalim na plano na sisipot siya, tatakas siya. Lahat yan mga opportunities at i-presented to them. Nung the night na magkasama kami, nag-iiyakan silang mag-asawa eh. Na, Dad, baka ano ka na ha? Hindi na kita makita. Ganun yung mga nakikita namin. So justifiable talaga, attorney, no? Yung pagtatago, yung pagsipot ni Senator Bato de la Rosa sa Senate, no? Ulit-ulit kong sinasabi, hindi siya nagtatago. Nagtataguyod siya. Yun ang lagi kong sinasabi. He is upholding our sovereignty. Pero attorney, kailan papasok si Senator Bato? Kailan siya papasok? Kailan papasok ulit? Oo. Oh, God only knows, no? Kasi, siguro pag there's a small chance, no? Pag na-issue yung TRO or pag nadinig yung aming mga petisyon at ang Korte Suprema ay naglabas ng malinaw na po na rules on extradition, on surrender, and all that, we will advise him to attend. Attorney, itong NBI, may kakaharapin bang kaso ito dahil dyan sa warrant na hawak ni Trillanes? From our end, it is a possibility. Kasi yung client namin ang directly damaged ng mga actions nila, di ba? In fact, he was threatened ng deprivation ng life, liberty, and security. And nasugatan siya, nadapa siya, na-threaten yung kanyang pamilya, natakot sila, sleepless nights, di ba? Nagkaputukan ba? Nagkaputukan. Of course, there was an attempt to stop his participation in the legislative proceedings. Di ba? Marami na kayo narinig siguro na violation yan of the parliamentary immunity, Article 145 ng Revised Penal Code. Sa totoo, yung opinion ko, sedition yan eh. Sedition, hindi inciting. Sedition mismo. Kasi sa sedition, public, tumultuous uprising, armed, to prevent the function of the legislature or any branch of government, no? O nandun lahat eh. Public. Ang dami nila, tumultuous. Ilan yung may 2 babae, 3 lalaki, basta more than 3 naman. O, armed. O ano yung purpose? Apparently, na hindi makaboto, di ba? Para sa akin, sedition eh. No? But again, it is up to our legal team to come up with the proper argument. Kasi medyo isa sa mga nagiging sentimento ng mga netizen ngayon, kitang-kita natin kung papaano binaboy ng NBI at ni Matibag itong Senado. Wala bang gagawing hakbang sa inyong pagkakaalam ang SP, ang Senate President, dito? At kung wala man siya, meron ba kayong personal na gagawing hakbang para idemanda talaga at panagutin itong mga gangster na mga NBI na ito? Sa personal muna tayo because I cannot speak for the Senate President. Sa personal muna, it is more than likely na magsasampa kami ng kaso. Pero hindi ko pwede naman i-disclose just for purposes of legal strategy. Pero doon naman po kay Senate President Alan Cayetano, base lang po doon sa nakaraan niyang press con at yung parang outward niya na nagalit doon sa nangyari. And he categorically calls it an attack on the Senate.
parang imposible na hindi siya mag-take ng legal action. So I predict a legal action from the attorney, Alan Peter Cayetano. Kasi sedition, ang sabi nyo, isa sa mga Opinion ko yan. possible law na binrake dito. Oo. And that's non-bailable. Oo. Mataas yun. Kasi So, ibig bang sabihin nito, posibleng si Matibag ay humarap dito sa kaso na to? Or yung tauhan lang niya? hindi kasi pati si Trillanes, in my opinion, kasi conspiracy, di ba? The act of one is the act of all. Hindi naman kailangan ikaw yung kasama sa nag-aaresto kahit nando ka sa isang kwarto na nakikiplano at may Xerox na ICC warrant, kasali ka pa rin kung yun yung common plan, common design, di ba? So, balak namin mag-file against all of them. Bahala na ang korte mag-decide based on the evidence that we will produce. Attorney, sabi kasi ni Attorney Matibag, rumisponde lang daw sila sa request ng GSIS. So now, Nagtatanggal ng kandado para mabuksan at ikandado ulit, no? Ganun ba, di ba? ito bang makukonsider ba natin na premise na ng Senado? Kasi magdingding lang ang pagitan eh. Ako, the judge would probably look at the intent. No? The intent, hindi na yung mga spatial arrangement or whatever. They will look at the intent. Because hindi naman po simple trespassing ang ipapile mo dyan if ever eh. 'Di ba? What was the attempt? At the very least, it was an attempt at either an unlawful arrest or baka nga terrorism pa yan eh. Hindi mo alam kung ano yung intent kasi eh. Masyadong malabo, no? So, we'll see. At saka kung kailangan ng protection ng GSIS, di ba dapat pulis ang ni-request, hindi NBI? At kung sakasakaling lumabas ba si Bato, halimbawa lang, doon sa GSIS at pinigilan ng NBI, without proper authority, di ba pwede makonsider yung na kidnapping ang gagawin nila? Kidnapping, unlawful arrest, violation pa rin ng parliamentary immunity, napakadaming kaso eh. The point being na marami pong inconsistencies ang sinasabi ni Director Matibag. Nagbabangga-bangga na po ang sinasabi niya at ng palasyo. At it seems to me na obvious naman po sa lahat ng mga nag-iisip pa na yung mga statements niya ay puro cover up. No? He is making it up as he goes along. Pag merong nag-accuse sa kanya na parang ano kayo nun, sinusubukan yung pumasok ko, hindi po, tinatanggal lang namin yung kandado para i-secure ulit. Laging ganun eh. Tapos, nung nangako siya kay Ala na magpapakita kami ng warrant, nasa kotse lang. 'Di ba? Tapos hindi naman. Wala pa naman pong totoo. Ako, hindi ko pa siya inaaway. Pero kasi these are his actions. Nangangako siya, nagko-commit siya, hindi naman po nagkakatotoo. At kung totoo yung sinabi ng Pangulo na nung alas 4, pinapa-pull out na sila, which by the way, incriminates the President na they're acting up on his orders. But let's set that aside. Nandun pa rin sila pagkatapos, di ba? Ibig sabihin, nilabag din nila yung supposed leader nila. So madami pong hindi nagtutugma sa mga sinasabi niya. So he cannot expect us to respect his next pronouncement.